Okay, may gabi isa atong tanan sa talay ko ng Ginoo bisan pa man sa maulan panahon na ata nagsimba da sa Ginoo. Ning-agi kanina ya si Kuya Eric alas 6 ningadto sa tindahan ningon siya nga way simba nga o may siga daw nga ri dinhi. Kasi nga nag-Bible study pa man sila tas sila nga doon ako daw sila kana sila Bible study po. So kaingon nila og walay simba. So talay ko ng Ginoo ni taknaa sa ato ang pagsimba pagtigom aron sa pagsimba diha sa iyang ngalan. Okay, ang atong message ron mura ni kay ginadian ra nga message pero I hope nga natay ma-learn bisan ginagmay paningin. So ang atong mensahe ron mo focus ni sa usa ka tawo nga gitawag og si Mephibosheth. Kinsay nakaila kay Mephibosheth ani? Zay kaila kang Mephibosheth? How about Zia kaila kang Mephibosheth? Okay. Mga dago kinsa man si Mephibosheth? Nay nakaila kay Mephibosheth? Okay, so yes, okay. Si Mephibosheth atong basahon sa 2 Samuel 9 verse 8. So atong basahon unsa ang iyang tubag nga sentro sa ato nga topic karon. 2 Samuel 9 verse 8. 9 verse 8 ningon dinhi, Mephibosheth bowed again and said, I am no better than a dead dog. Sir, why should you be so good to me? So ingon si Mephibosheth nga niluhod siya sa atubangan ni King David din siya. Wala koy angay diya sa imong atubangan, wala ra ko irok nga patay. So mo na iyang giingon, unya nganong maayo man ka kanako ingon siya kay King David. So magpray ta, magampota. Dalay gun nga man nalangit nun, inintak na sa mensahe nga imong gusto nga ipahatag sa matag usa ka namo minaot Lord, na ikaw magipag-istorya gamit sa ako ang words God, ikaw mag-guide, ikaw magsulti ka namo nga mo masabtan bisan sa kasimple nga mensahe, makatabang dili ka namo. Thank you Ginoo sa imong kaayo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, ang story ni Mephibosheth, usa siya kaapo ni King Saul. So mo siya, si King Saul naay anak nga si Jonathan. Si Jonathan ang iyang anak si Mephibosheth. O napailaing atong ma-learn ani. Si Mephibosheth usa siya ka anak sa mga naay mga ranggo or anak siya sa apo siya sa hari. So ibig sabihin swerte siya kaayo tungod sa iyang nakabutang apan. Sadly, sa dihang si King Saul ug kauban si Jonathan nga iyang anak, sa dihang nagkahitabo nga napildi sila sa gera or napildi sila sa laban ug namatay si King Saul ug si Jonathan, ang nahitabo kini si Mephibosheth kinahanglan niya mohawa sa ilang lugar tungod kay pildi naman ang iya nga mga lolo ug iyang tatay. So kinahanglan niya mulayas sa Jerusalem, as already mentioned ani. Kinahanglan nila mulakaw sa ilang gikan sa Gibeah. O tungod kay namatay man napildi man sa gubat si Saul ngadto sa Mount Gilboa, gi-mention diri. Tungod niini, tungod sa pagdali-dali sa nurse may gingon diri sa bantay ni Mephibosheth, ani nga time si Mephibosheth is only 5 years old. 5 anyos pa si Mephibosheth. Sa ilang kadali-dali, nabuhian si Mephibosheth ug nahimo siyang crippled. Nahimo siya nga dili na makalakaw. So mo na iyang kinabuhi ha. Crippled na siya, unya nagpuyo na siya sa layo, wala na siya sa iyang lugar. Sa ang iyang kayutang is okay unta, nangadto na siya sa lugar nga dili angay sa iya ha. So tungod kay napuli naman ang gingharian ni King David atong nga time, kasagaran jud ay kuno tungod kay ang si King Saul kontra naman, di ba? Usa sila nga inimi man ato nga time ug napildi sila dapat ang mahitabo ato, dapat kini nga kaliwat kung napay magbasa dinhi sa kaliwat ni King Saul, ang tanan niyang mga kaliwatan gipapatay. Pero si King David naa siya'y kaluoy, naa siya'y pagtagad sa kaliwat ni Jonathan tungod kay naaman siya'y promise nga gibuhat kauban ni Jonathan. Di ba kung kahinumdum mo si Jonathan, unsa niya si Jonathan? Iya nga best friend. Sila gyud friend, best friend niya. So bisan si David nahimo na siya nga king ato nga time, iya gyapon nahinduman ang anak sa iyang best friend. Ang ilang pakigsabot sa 1 Samuel 20:40-15 mao na ilang sabot. 1 Samuel 20-14. 1 Samuel 20-14 niingon dinhi mo ni ang promise nila. David ngadto kang Jonathan ni siya, if I remain alive,
Please keep your sacred promise to be loyal to me. But if I die, show the alingon din si Jonathan, show the same kind of loyalty to my family forever. So, ingon diri, if it is broken, the Lord will punish you. So, ang ilang mga promises ato nga tay na hinumduman ni King David bisan pa man og ang iyang kahimtang maayo na kaayo. Iyon sa pagpakita ni David sa iyang kamaayo ngadto kang Mephibosheth. Iyang gitawag mo tong mention nga atong nabasa dito, iyang gitawag gitawag niya ang kaliwatan mo to si Mephibosheth aron nga makimo niya nga ang unsa ang mga naa kay Saul dati mahatag sa iyang posisyon. Ug atong tan-awon nga sa gipatawag siya ni King David na siya, unsa ra gud ko mura magpatay nga iro unsa pa may gamit nako, wala naman ko'y gamit og hunaon-naon. Ingon siya, pero ingon si King David kung inyong pangbasahon din, ingon si King David, si Mephibosheth naghimo nga kauban ni David nga makakaon sa ilaha sa iyang nga king sa ilang taon tanan pirmi naa si Mephibosheth o wala pud siya gipapatay wala siya gipapatay bisan si David nahimo ng hari. So dera nga to ang story unsa may ma-learn nato sa story niini. So upat lang ni kabutang upo ra gyud ni kayo, upat nga butang nga atong ma-learn gikan sa story ni Mephibosheth. Walay lain, there is no one like God. His words are true and faithful. Ang Ginoo nato, faithful siya sa ato. Kung kahinungto mo si King David, nahimo siyang faithful sa promise nga iyang giingon ngadto sa iyang best friend nga si Jonathan. So mao pud ang Ginoo sa ato, ang atong Ginoo faithful sa ato sa iyang mga promise. I know sa ato nga si Mephibosheth naka-feel siyang pain kaya atong sabtan is ang iyang kahimtang dili na sa harianon nga kahimtang apan diha sa iyang nga pain sa iyang kasakit ang Ginoo wala gyapon kalimot sa promise niya. Si David nakahinumdum gyapon sa iyang promise ngadto sa kang Mephibosheth. Mao pud ang atong Ginoo, he is faithful to his promises sa matag usan nato. Karon sa atong paghinabot paspas kaayong panahon kadiklase, I don't know naka-feel ba mo mga kasakit kadiklase nga kasakit nga kamulay na hibalo sa ato ang pagkinabuhi. Siguro malipayon pero naay chance, naay time makita good mahimong masulubon. Pero duman nato ang mga promise sa Ginoo sa matag-usan sa ato siya makig-uban sa ato o promise siya nga mobalik aron sa pagkuha sa iyang mga katawan. Ang tanan nga gusto ba nato nga ang Ginoo mobalik na? Gusto ba nato nga ang Ginoo mobalik na? Ha? Kapoy diri sa bisan gani ako inani gyud ani kinabuhi no. Kapoy mo na si mig istoryang Dominic. Isya okay daw kung ang kinabuhi kong bata pa, wa kay una-unaon. Pero pag edad na natong mature na, may edad na nato, wa na. Okay ra gyapon yo, labad na sa ulo. Excuse me. Diba? Bisan sa ato nga lahira gud mga bata inyong mga problema karon kay wala si Strenren mga stress man ko sa eskwelahan ako yung stress ka ginagmay ra kaniya mga stress pero pag abot og may edad na lahi ra gyud kaayo pero wonderful kaayo nga bisag may edad na tanong may mga sakit-sakit sa pagbalik na ay promise ang Ginoo nga mobalik siya iya kang kuhaon og ang Ginoo faithful sa iya nga mga promises sa ato ug kita pod mga kaigsuonan atong hinamduman nga kita pod kuno ang Ginoo nahigugma gyud sa ato kung inyo makita si Mephibosheth dili dapat unta siya magkinabuhi nga maduol diha sa kang King David kay una-una di man gyud niya pud kaaway naman gyud og kwentahon apan gihatagan siyang kaluoy diha og nahimo siyang parte sa gingarian ngadto ni King David dako nahimo siyang usa ka katawhan didto sa time. Kita pod kuno nahimo tang naluwas dili sa atong kaugalingon nga kaayo. Dipili ta sa Ginoo tungod kay siya nahigugma sa ato ana ka maayo ang Ginoo sa ato Ikaduha, being a child of God doesn't protect us from suffering. We are born in this sinful world. So mo na itong giingon nga dili bantog Kristohanon ta walay mga kasakit may problema kung ato makita no si T. Juliet sa iya nga pagpaduman ta siya sa simbahan una-una ngano na disgrasya man siya nga paduman sa simbahan di ba una-unaon tungod kay dili sa kalibutan na magita nagkinabuhi sa kalibutan nga dili nato kontrol pero bisan pa man niana ang mga suffering nga atong na-experience diha nagpahinumdum ka nato nga kini nga kalibutan dili ni nato final home. May mga kasakit, problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi ba, may problema financially, may problema sa atong mga panglawas.
Mo nang dili ta mo dwell, di ta magkinabuhi nga murag dinhi na lang gyud ta mabuhi, dinhi na ta forever. Dili ni ang atong final home. Mo na ang giingon nga sa Romans 8 verse 18 nag-ingon dinhi. Romans 8 verse 18 nag-ingon, I consider that we suffer at this present time cannot be compared at all with the glory that is going to be revealed to us. Natay mga suffering nga nakaron sa atoa pero dili makakumpara unsa ang giandam sa Ginoo sa atoa. So mo nang padayon lang tanong, siguro kadiklase lahi-lahi kitag pagsulay, di man ko kaingon sa inyo ko pasabot sa inyong pagkinabuhi. Lahi-lahi ta pero di na lang ta una-una nga sige lang biyaan naman natong tanan, dili man ta forever dinhi magkinabuhi. Ikatulo, we have to make choice to accept God's kindness. Sa diyan may peboset ni atubang siya kay King David, duha ra gyud pilian. Dawaton ba niya ang gi-offer sa iya sa Ginoo sa ni David or dili niya dawaton? Pero iyang gidawat ang pagdawat niya nga si David mahimo siyang makauban dito sa iya nga gingharian makauban sa iya nga pagkaon. Kita pod tagsa makalimot ta kung giun-unsa ang Ginoo sa atoa. Makalimot ta nga siya nagtawag ug nagpili sa ato, gitawag ta niya nga diha lamang sa iya. Dawaton nato ang iya nga kamaayo. Sa Romans 8:31 to 39 padayon nag-ingon dinhi. In view of this, unsa daw atong masulti kung mo na akong ganahan sa verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Ginoo ang atong kauban, kung Ginoo atong dapig, unsa pa man mapildi ba ta? Tagsa man good mo na makauna na tang pildido taping mitungod kay nakalimot ta kung saan Ginoo kamaayo sa atoa. Diba? Ani ra man good, ani kalibutan unsa pa na nakalimot ta nga ang Ginoo ang atoa nga papilion nato unsa ang Ginoo sa atoa. O katapusan mo ni ang pinaka-center nga akong gusto i-emphasize is the incredible kindness we receive should motivate us to share to others. Kung si David gihatagag kaluoy sa Ginoo, nahimo siya nga hari tungod sa tabang sa Ginoo, iya ning gipakita usab ngadto sa kang Mephibosheth, gipakita niya sa tao nga dili unta angay niya nga buhatan og maayo. Kita pud mga kaigsuonan, mupakita ta og kamaayo ngadto sa atong mga paaway. Asirin rin sa eskwelahan, kasawot na siya na siya teacher nga, di siya ganahan ko na nasa Bible is love your enemy. Siya ma, di ko mula kung enemy, kay kaman dyan lang ko siya. Di ko gananan siya nga siya. Kuha tayo mahimo, kay mo na isugo sa Ginoo sa atoa. Mga kaigsuonan, kita, ganahan na kita mulang sa mga loving people. Pero the more kung makatry na kita o kananay mga taong di po ganahan sa atong isog sa atoa, maldito sa ato or nagibuhat sa atong dautan, sayon ignawon na love your enemy, pero isod buhaton. Pero mo na isugo sa Ginoo sa atoa nga, tungod kay maayo ang Ginoo sa ato. Mo nagiingon, kung kabantay mo sa ato ang mga morning devotional nato, puros gyud. Kabantay ta, ni kubitaw no. Muusaw nato nga maka-help ta ngadto sa atong isigkataw. Usaw nato nga dili ta mo judge sa atong isigkataw kay ang atong isigkataw hawra pud makasasala pud niya. Kita gyud na bitaw ko, layo pa gyud ay nako kay layo pa gyud ta kaayo sa gusto sa Ginoo. Nganong ato nang buhaton? Tungod ang Ginoo, ipasaylot ta sa pagkakita, ipasaylot ta bisan kita makasasala. Mahimutang mahigugmaon ngadto sa mga tao nga dili mahigugmaon diha kanato. Nay quote nga ingon diri, be kind. Kasabot mo ang kindness, siguro ang mga tao makaingon nga dili ma-appreciate sa uban ng buutan or ma-misinterpret nila, pero ang Ginoo nahibalo mangod sa matag usa nato nga motibo. Ingon diri, be kind, for everyone is fighting a battle you know nothing about. Muna ang gingon, mahimutang maayo sa mga tao. Naay mga tao nga atong sa tanong, okay man siya kaayog kayo tang. Sa akong trabaho, makaingon sila kong share aning Dominic o kay mama. Sa trabaho good, naay mga tao nga okay ra sa imong tubangan no. Pero pagtalikod, di ako inquin ani dai ang kuan. So ako siya naka-istorya, ang usa nga murag pirmi gyud siya maigo, pero sa atubangan mo okay gyud sila niya. Pagtalikod, makabasa ko permi or sa group chat, magsisilag sulti o dili maayo sa iya. Ang kindness is dili lang kay hindi ka mo hatag, pero kung sige ka kung tag-chismis sa iya, si tag-sulti o di maayo sa iya, masakitan. Makita mo nang okay raman siya, pero nagilak lang kanina last kanin ko, di ba kung musuday, pila ka days.
Nya mo to ni share kay nga kapoy nanti kanang sa trabaho gusto na ko mo give up nga na siya sa ako ay laban lang day ampo lang tungod kay kana siya gipakitaan og mapil niya nga laki gud ang pag-treat sa iya. Inaot kita mapakita nato ang kamaayo sa mga tao bisan unsa pa man sila kay tingali sa tanaw na to okay man siya kaayo pero sa sulod dai niya bukat na sa iya, di ba? Inana so isip kita nga mga Kristohano ninaot mahimot nga kahit na lang good, kahit das ma-share na to ato sa tao. Kaya usa na lang ang mensahe nga atong mapakita. Nga usa ta ka Kristohanon kung maghimot ta nga maayo ngadto sa iyaha. So, maula na ang upat ka mga lesson nga atong makuha sa story ni Mephibosheth kung ang Ginoo nahigugma si Mephibosheth gihatagan og paghigugma ni David. Kita po mga kaigsunan bisan unsa man ta ang Ginoo nahigugma sa ato. Hinaot usab mahimot ang pareho kang King David. Unsa siya nga to kang Mephibosheth magpakita ta og guidance. Siguro tagsa sa ugaw galing makaingon ko anjud ko kay tanan may laog nasa mo butan ko ug tupakon ko kay maot ko batasan mangaway ko pa sa ilaya. The way ko musulti feeling nimo okay ra pero makasakit na sa laing tao pero mag-regret na eta. So mo na pagpahinumdum sa ato karon nga maghimot ang maayo ngadto sa atong isig katawo kay ang Ginoo maayo kaayo sa ato at bisan kita makasasala. O mo lamang to, happy midweek sa atong tanan.